Mga kababayan, no? Ito na nga ba ang sinasabi nilang katapusan ng political career ni Sara Duterte, ang pagganta ng kanyang bagman na si Ramil Madriaga? Nako po mga kababayan. Kasi po, sa totoo lang mga kababayan, malaking ebidensya po ito, gulo po ito. Gulo po ito mga kababayan. Alam niyo, isipin yung mabuti. Gulo po ito. Ma'am Chloe Nigel, salamat po sa super chatting. Thank you so much. 'Di ba? Mers, hello po sa iyo ma'am. And kay Ma'am Lily Tunini, hello po. Jason TV, ayan, hello po. Actually, mga kababayan, Ma'am Victoria Mutok, Ma'am Flor de Lisa Ofida, hello po. Ma'am Emily Portillo, hello po. So ito po mga kababayan, ipakita ko po sa inyo yung naturang balita, no? Kahapon or kagabi ng Billionaire News Channel. No, actually mga kababayan, ulitin ko, maiksi lang naman to, mga 1 minute video lang naman to, ipaparinig ko po sa inyo. Pakinggan nyo po. Wala pa mga isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutang. Kaugnay ng umano'y katiwaliang pinasasangkutan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng VPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag nito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Bunsayak na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang i-deliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad na nabanggit sa affidavit ni Madriaga. So yun po yun, mga kababayan. Malaking issue po yan, mga kababayan. Malaking problema po yan. Yan ang tanong ngayon kung paano yan ipaliwanag ni Sara. Kahit yung 16 niyang abogado magkanda utal-utal ipaliwanag yan. Bakit mga kababayan? Okay sana malusutan ni Sara yan. Malusutan ni Sara. Kasi ganito yan mga kababayan. Nalusutan nga niya yung impeachment niya yung una. Ito pa kaya hindi? Mga kababayan, may possibility malusutan niya to. Kasi ikaw ba naman, 16 ang abogado. Lulusutan niya yan. Sasabihin niya yan, gawa-gawa lang yan, paninira lang yan. Tapos idadahilan nila dyan, bakit ninyo tinitira si Sara, bakit hindi kayo mag-focus sa flood control na korupsyon? Ganyan ang laging ilulusot nila, mga kababayan. Ganyan ang laging sasabihin. Bakit mas binigyan nyo ng priority yan? Bakit pinag-initan nyo si Sara? Bakit hindi ninyo atupagin itong issue sa flood control na bilyon-bilyon ang nawawala, trilyong pera ang ninakaw ng taong bayan? Ganun agad ang sasabihin yan, mga kababayan ng mga DDS, lalong-lalo na mga abogado niya. Pero, mga kababayan, pwede natin lusutan yan. Kung ako lang, pwedeng lusutan. Pero ang problema mga kababayan, hindi niya malulusutan yan. Bakit? Kasi pumunta siya ng BGMP. Anong koneksyon nung pagpunta niya sa BGMP na ang taong nagsalita na dati niyang bagman na si Ramil Madriaga ay nandun sa BGMP? Diba? So sa madaling salita mga kababayan, ang pinunta ni Sara doon ay hindi po para makipag-ariglo. Ang pinunta niya doon ay binantaan niya itong taong ito. Or else, pumunta siya doon, nagmakaawa. Diba? Sana kuya. Kasi
Ayon sa balita at ayon sa chismis, ito chismis lang ha, huwag niyong paniwalaan. Kuya-kuya daw yan ni Buday. Kuya daw ni Buday yan na kung saan dating pinagkatiwalaan daw yan ni Digong maliban kay Las Cañas, kay Matubato at isa na yan si Madriaga. Ngunit mga kababayan, nagkataon na bumaba si Digong sa posisyon bilang presidente, kinasuhan si Madriaga ng kidnapping. Kidnap for ransom group kasi yan. Si Madriaga mga kababayan ay sangkot sa kidnap for ransom group. So ngayon, natanggal siguro siya bilang security ni Sara kasi nakulong nga. So ngayon mga kababayan, siguro pumunta siya doon, sabi parang wala naman tayong dito. Parang wala naman tayong pinagsamahan, Parang wala naman tayong pinagkaibigan, So ngayon, mga kababayan, eto na. Mga kababayan. So ito ang nangyari. Malulusutan po. Tapos na pala late ako. Hindi po, Ma'am Irene, hindi pa po. So ito ang nangyari mga kababayan. Malulusutan po yan ni Buday. Yung issue na yan na affidavit nga ni Madriaga. Pero mga kababayan, ang problema kasi, bawat kasi bumisita sa BGMP, naka-record ang pangalan yan. Titingin ka sa camera, kakapkapan ka, di ba? Tapos maglalagay ka pa nga ng pangalan mo doon di ba? So ibig sabihin, may record siya doon. Pwede naman nilang sabihin, mga kababayan, pwedeng sabihin yan ng kampo ni Sara na sinisiraan lang siya. Pwedeng sabihin ng kampo ni Sara yan na ginawaan siya ng kwento. Pero mga kababayan, ang problema dyan, ang problema dyan ay, di ba? Ang problema dyan, anong ginawa niya sa BGMP? Kung siniraan siya ni Madriaga, bakit nandun siya? Di ba? Mga kababayan, tanong ko lang. Kung siniraan siya at hindi totoo, bakit nandun siya? Pangalawa, kung siniraan siya ni Madriaga at gawa-gawa lang ni Madriaga yan, ano ba si Madriaga sa kanya? Di ba dati niyang security? At dati niyang kuya-kuya? Kasi mga kababayan, hindi naman pwedeng sabihin yan ng taong bayan na sinisiraan lang siya. Kasi mga kababayan, kitang-kita po at alam na alam po natin na si Madriaga ay pinagkatiwalaan ni Sara at ni Digong yan. Kasi bakit? Mula pa kay Digong hanggang sa ipinasa ni Digong kay Sara yan. So sa madaling salita, malalim ang koneksyon nila at malalim ang alam ni Madriaga dyan sa mag-ama. So ngayon mga kababayan, sasabihin na naman nila to, binayaran. Sasabihin na naman ito, tinakot. Kaya bumaliktad. Nako mga kababayan, hindi nyo po pwedeng idahilan na sabihin binayaran si Madriaga. Hindi nyo po pwedeng idahilan na tinakot si Madriaga para idiin si Sara. Bakit? Gawain ni Digong yan. Gawain ni Digong yan mga kababayan. Ginawa ni Digong kay Laila de Lima yan. Mga kababayan, hindi gawain ng administrasyong Marcos yan. Diba? Bakit wala pang sagot si Inday Lustay? Yun din ang isa sa mga tanong mga kababayan. Bakit hindi siya sumagot? Kasi naghahanap pa. Naghahanap pa ng lusot. Anong ilulusot niya dyan? Yun ang tanong ngayon Anong ilulusot niya dyan? Sige nga. Kent, may dahilan ba bakit bumaliktad si Madriaga? Sasabihin kasi nila yan, Ma'am Rosalina, ito tinakot to, binantaan yung mga anak dito. Kasi di ba, ganyan ang ginawa nila kay Orly Gutesa. Tinakot daw, kaya nagkaroon ng affidavit, di ba? Ganyan, gagawin nila yan katulad kay Orly Gutesa. Di ba? Alam mo talaga, Kent, ang gawain nila the best ka, di ba? Sasabihin na naman nila yan. Naalala ninyo, sabi ni Mike Defensor, wala na, ako, naintindihan namin si Orly Gutesa. Alam namin na nagipit lang siya, naipit lang siya. Kaya siya'y bumaliktad. Naintindihan ka namin. Gaganon, di ba? May affidavit na si Orly Gutesa. Merong video na sinabi na inutusan daw namin at tinakot daw namin at binayaran daw namin ni Marcoleta. Ganon si Mike Defensor?
Sabi ko sa inyo mga kababayan, pero dito kay Sara, mahirap ito sabihin bumaliktad. Mahirap ito sabihin sinisiraan kasi matagal na nilang, matagal na niyang goons yan. Sa madaling salita, matagal na niyang manok yan. Ngayon mga kababayan, ganito lang kasimple yan. Kung talagang hindi totoo yan at walang koneksyon si Sara at walang hindi kasali diyan sa katiwalian na yan, o kung walang katunayan yan, walang katotohanan yung affidavit ni Madriaga, bakit hindi pa siya nagsasalita? Bakit wala man lang press conference? Bakit hindi man lang nagsasalita yung abogado niya? Bilyonaryo News Channel yan. Kung mali ang Bilyonaryo News Channel at kung hindi totoo yan, edi sana nagpa-press ko na ang Office of the Vice President. Anong kwenta nung kamera na napakamahal na umabot ng 700,000? Sige nga. Anong saysay nung camera mo? Anong saysay nung laptop mo na tag 200,000 each? Anong saysay nung telephone frontier mo dyan? Frontier ba ang tawag dyan? Anong saysay ng background mo dyan? Para hindi ka magpa-press con? Kamahal-mahal ng mga kagamitan ninyo dyan pang live. Kakamahal ng kagamitan nyo. May TV, may aircon, may camera. Anong kwenta ng camera kung hindi ka magpa-press con? Anong kwenta nung telephone frontier mo dyan? Anong kwenta nung ginagawa mong studio dyan sa OBP? So yun ang tanong ngayon mga kababayan. Pupunta na rin sa ibang bansa yan. Actually si Romeo, nasa dahig po siya ngayon. Mga kababayan, imposible naman itong mga DDS vlogger na kaharap ni Sara ay hindi nila naririnig yan. Putang ina, kapag dating kay Sara, kapag dating na dihadong-dihado si Sara, hindi nila makontent. Pero kapag dating kay PBBM na sinira ni Sara, ang bilis-bilis sila mag-content. Asaan yung mga DDS ngayon na tagapagtanggol kay Sara? Bakit hindi nila kinontent yan? Bakit hindi sila nag-react? Bakit hindi sila nag-vlog? Kasi hindi nila alam paano sagutin. Yun lang yun mga kababayan. Tanong ko lang, nasaan ang mga DDS vlogger? Bakit hindi sila nag-content yan? Bakit hindi nila sinabing paninira lang kay Sara yan? Bakit hindi nila dyan sila mag-vlog na, sinisiraan na naman si Sara. Ito na naman may bagong issue. Ito may faking witness na naman. Alam niyo kung bakit wala? Alam niyo kung bakit hindi nagko-content ang mga DDS vlogger? Kasi hindi nila alam paano sagutin. Kasi bakit? Baka mabara at mapahiya na naman sila. Kasi naalala niyo dati, sabi ni Digong, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, bangag ang ating presidente. Sabi niya, bangag ang ating presidente. Ngayon, tuwang-tuwa ang mga DDS vlogger. Yes, tingnan nyo. PRRD na nagsabi, bangag daw si BBM. Papalakpak silang latatak. Gaganong bangag. Tapos, pagka-interview, pagkabukas sa media, alam nyo, sabi ni Digong, adik, bangag. Wala akong sinabing adik, ganyan. Wala! Diba? Anong nangyari sa mga DDS vlogger? Diba sa kahapon sabi lang ni Tatay Digong, adik si BBM. Pero bakit ngayon sabi niya wala daw, hindi daw niya sinabing adik? Tapos anong nangyari sa mga vlog nila? Putang ina, nasunog isa-isa. Tignan niyo yung tatay ninyo, tinanggi. Kasi nag-uulyanin. Kaya mga kababayan, nakukuha na nilang aral yan, itong mga DDS vlogger na hindi agad-agad sumasagot. Bakit? Kasi hindi nila alam. Baka pagkabukas mag-iba statement ulit. Masusunog na naman at mapapahiya sila. Imbes na 1 million followers, naging 900,000 na lang. Bakit? Nag-unsubscribe. Diba? Nag-unsubscribe. Bakit? Nabubuisit ang mga DDS na supporter. Bakit sabihin? Sabi ni Digong adik. Tapos nireaksyonan ni Banatbay. Pag reaksyon ni Banatbay, kalaunan bukas, sabi ni Digong, hindi daw totoo yan. Wala daw siya sinabi. Nabuisit ang mga DDS supporter. Nag-unsubscribe. Bakit? Sinungaling si Banatbay. Yon ang tanong ngayon, mga kababayan. Diba? At totoo lang imposibleng hindi to napanood ni Sara. Poke ng ina. Hindi niya napanood. Yung latest nga nasayaw sa TikTok niya. Sumasayaw nga siya. Ganun-ganun nga siya, diba? Tapos nakasuot siya ng Snow White.
Ganun nga siya, latest yun eh. So, ibig sabihin, nanood yan. Ang alam lang, ang ano lang ni Sarah dyan, hindi niya masagot. Bakit? Kasi totoo. Di ba? Mga kababayan, yan ang katotohanan. Di ba? Hindi. Tingnan nyo mga DDS ngayon. Sobrang tahimik, di ba? Kasi hindi nila alam. Hanggat si Sarah hindi makahanap ng pangsagot, ang mga DDST kung bibigyan. Mga kababayan, hawudjud kaayo ni Sir Kent Bahoy. Ano daw? Sabi ni Jima Kilitoy. Mga kababayan, ganun lang yan. Ganun lang kasimpol yan. Hanggat si Sarah hindi alam kung ano ang palusot at sagot, ang mga vlogger tahimik. Kasi bakit? Less talk, less mistake. Baka madagdagan na naman kasi. Naku, Diyos ko. Paano sasagot kung walang masagot? Na yun lang, Sir Kenry. Kaya tingnan nyo, anong nangyari? Si Harry Roque, nag-live ngayon. Napanood ko, kanina ata yun, ngayon lang. May live si Harry Roque, tawa ako ng tawa kung anong sagot. Saan na ba yun? Saglit lang ha, mga kababayan. Actually, sa totoo lang, mga kababayan, yan na talaga ang end. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. No? Pakinggan natin si Roque. Ako, Christmas na, kaya mga Christmas decorations na. Pero, syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang usapan natin tungkol sa ating mga buhay dito sa Pilipinas, sa mundo, na mga kapakalat laban kay Bibi Sara. Dapat alam na. Ito. Drug lords, no, nung huling eleksyon. Unang-una po, dapat po, bago tayo maniwala sa mga impormasyon ay pinapakalat laban kay Bibi Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng Bangag Administration si Bibi Sara dahil ayaw nila na sumunod na maging leader itong si Bibi Sara. No? Ayaw talaga. So talagang gagawin po nilang lahat para sirain siya. Lahat ng binato sa kanya, parang ako din, no? Binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan. O diba, sinali na naman niya sarili niya. Ang sabi niya, huwag daw basta-bastang maniwala sa paninira kay Sara. Katulad daw sa kanya, sinisiraan, putang ina mo, Harry Roque. Kung siniraan ka ng administrasyong Marcos, tanong ko lang, saan mo galing yung perang ginastos mo sa dahig na milyon-milyon? Kung hindi totoong galing sa Pogo yan, anong negosyo mo? Sige nga, Harry Roque, kung siniraan ka ng administrasyong Marcos, anong maisagot mo, saan mo galing yung milyon-milyon mong perang ginastos sa dahig? Do you think you can sustain for how many months there in The Hague? Kung wala kang milyon-milyon, saan galing yung milyon-milyon mo? Wala ka namang negosyo. Anong negosyo mo, Harry Roque? Sige nga, bilang isang lawyer, do you think maka 60 million ka sa isang buwan? Diba? Kung siniraan ka ng Marcos administration, bakit hindi ka uuwi at sagutin mo na hindi mo tinanggap mula sa Pogo yung 60 million na baon mo dyan sa dahig? Diba? Ito pa, may nag-comment. Siko nga walang sworn statement naniwala kayo pero kay Ramil na may sinumpaang salaysay di kayo naniniwala. What the heck? Kaya nga, ito pa mga kababayan. Hindi daw totoo yan. Sabi ni Roque kasi peke lang daw yan. Fake news daw yan. Yung kay Gutesa, mga kababayan, merong affidavit pero peke, pinaniwalaan nila. Yung kay Saldico, walang affidavit, walang notaryo, pinaniwalaan nila. Pero ngayon, nung kay Ramil Madriaga, may notaryo, may pinanumpaang salaysay, may affidavit, legit at legal, hindi sila naniniwala kasi peke daw. Ayan na, mga kababayan. Baka sasabihin na naman ito ni Marcoleta, peke yan. Baka sasabihin na naman ni Marcoleta, hindi yan reliable source. Paano nangyari yun? Ayan, mga DDS. Anong maisagot ninyo dyan ngayon? Si Ramil Madriaga, may sworn affidavit. May pinanumpaan, may notaryo. Kay Saldico, walang notaryo, walang affidavit, puro kwento lang, naniwala ang mga DDS.
Kay Gutesa, peke ang notaryo, peke ang affidavit, naniwala ang mga DDS. Ano yan? Sa bagay, hindi naman ako magtaka kasi mga bobo nga naman yang mga DDS na yan. So ngayon, mga kababayan, ang tanong, paano ni Sara lusutan yan? Alam nyo ba, ganito yan mga kababayan? Alam nyo matatapos ang termino ni Sara sa 2028 pa. Sa 2028 matapos ang termino ni Sara. Ngayon, sa February 2026, kung matuloy mga kababayan ang impeachment laban kay Sara, isa na sa ebidensya si Ramil Madriaga. So, kapag na-impeach mga kababayan si Sara, isa lang po ang kanyang patutunguhan. Makukulong, hindi na pwedeng pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Sa madaling salita, maskin tanod, maskin sekretary ng barangay, hindi na siya pwedeng tanggapin. So sa madaling salita, makukulong siya, end of political career. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Yan na po ang katapusan ng political career ni Inday Sara Zimmerman Duterte Carpio. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. 2028 pa po matapos ang termino nila. So sa 2026, kapag napatunayan na acquit or na convict siya dyan sa impeachment at hindi niya masagot itong affidavit ni Madriaga ngayon, ang kahinatnan ni Sara, end of political career. Bakit? Kapag siya kasi natanggal dyan sa impeachment, makukulong, matatanggal, or makonvict, hindi na siya pwedeng humawak sa anumang posisyon sa gobyerno kahit magwawalis sa kalsada, kahit tumanggap ng ayuda sa AX at ibubulsa ng 14 na barangay chairman, hindi na po siya makaka-avail nun. Bakit? Kasi she is no longer part of the government and she has no right to enter any position in the government because may kaso na kasi siyang katiwalian. Wala nang tiwala sa kanya ang gobyerno. Mga kababayan. Iyon po sa madaling salita ang end of political career ni Sara. 'Di ba? Wala pang press con si Sara kasi wala nga siyang masagot, ma'am. Hindi naman na natin pwedeng sabihin, ma'am, na paninira to ni Madriaga. Hindi naman natin pwedeng sabihin si Madriaga ay tinakot ng gobyerno kaya bumaliktad. Di sana kung tinakot ng gobyerno at bumaliktad, di sana nakalaya na si Madriaga ngayon. 'Di ba? Kung tinakot ng gobyerno kaya siniraan si Sara at binaliktad, anong ginawa ni Sara doon sa BGMP ng 10 oras ng gabi? Kaya siguro na ganyan si Sara, binisitang bigla si Madriaga kasi nag-iba ang statement. Kasi siguro, 'di ba, nung pumunta siya doon, ang akala niya nung nakulong yung tao, wala na siyang problema. Ang problema ngayon, mga kababayan, si Madriaga merong sinunumpaan or sworn affidavit na siya daw ay bagman ni Sara na nag-aabot ng mga pera mula sa confidential fund at hinatid sa mga iba't ibang personalidad. So ngayon, mga kababayan, kung talagang si Sara ay hindi guilty at hindi totoo ang sinabi ni Madriaga, anong ginawa niya sa BGMP? Ng 10 oras ng gabi. Hindi naman po pwedeng magbigay siya ng project doon sa mga PDL or person anong tawag dyan? Basta PDL. Deprived liberty. Hindi naman po pwedeng magbigay ka ng proyekto doon or feeding program 10 oras ng gabi. Pwede ka naman pumunta ng umaga doon, ba't 10 oras pa ng gabi? At saka higit sa lahat, hindi ka naman pagkaguluhan doon sa kulungan kaya nasa rehas naman yung mga nakakulong. Imposible naman na bawal ka pumunta doon, ma'am, ng umaga, gabi ka pumunta. 10 oras ng gabi, bibisitahin mo yung tao. Bakit? Kasi siguro, mga kababayan, nalaman niya na may affidavit na. Nako. At doon siguro nagmamakawa, kuya. Anong nagawa mo? Bakit mo ginawa sa akin to? Kuya, bakit mo nagawa sa akin to? Tinuring kitang kuya. Binigay ka sa akin ng daddy ko. Bakit ka bumaliktad? Ganon siguro. Inimagine ko lang.
hanggang sa umuwi, kasi walang napala, nakapirma na dun sa affidavit O pagbabawiin yun ni Madriaga, ang kanyang affidavit or pinanumpaang affidavit, makakasuhan siya. Mababalik sa kanya yun. Mas lalong tataas ang sintensya niya. So ngayon siguro nung nalaman ni Sara na may affidavit na si Madriaga na dati niyang bagman, na dati niyang hetman ni Digong, ayun, pumunta doon, nagmamakaawa siguro, kuya. Alam mo, bakit mo ako ginaganito? Kuya, ang turing ko si pamilya tayo. Bakit? Putang ina mo! Putang ina mo ka! Di ba? Baka nagtatantrum na si Sara dun sa loob ng BGMP. Hindi ito mangyayari. Hindi ito pwede. Putang ina mo. Ni hao, Xipaw, Xipu, Xi Jinping, Gurgur. Hindi ito mangyayari. Nagmamakaawa si Sara sa loob ng BGMP. At sinabi niya, walang himala. Ang himala ay nasa affidavit ni Madriaga. Anong ginawa mo dun sa BGMP kung hindi totoo yung salaysay ni Madriaga? Hindi mo naman po pwedeng sabihin binayaran. Hindi naman po pwedeng sabihin tinakot. Kasi paghahanapan ka ng ebidensya, sige, maglabas ka ng ebidensya, binayaran ni Marcos yan para bumaliktad. Maglabas ka ng ebidensya, tinakot ni Marcos yan, asan yung pasa? Asan yung bugbog? Asan yung Bartolina? Hindi naman gawain ng tatay mo yan, natatakutin si Kerwin Espinosa para idiin si Dilima. Hindi naman gawain ni Marcos ang gawain ng tatay mo na patayin ang tatay ni Kerwin na si Mayor Espinosa para bumaliktad at idiin si Dilima. Gawain nyo yan. Gawain ng tatay mo, magpapasok ng PIDEA, tapos tataniman ng droga sa loob. Tapos sasabihin, ito, house raid. Gawain ng tatay mo yan. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na bumaliktad kasi binayaran ni Marcos, bumaliktad kasi tinakot ni Marcos. Kung tinakot yan, edi sana may pasa yan, may bugbog yan, may bungi yan. May itim yung kuko yan kasi tinutorture. Ang tanong ngayon, yung sworn statement or sworn affidavit ni Madriaga, may notaryo. Paano mo lusutan yan? Ito, isa lang ang masasabi ko. The end of political career ni Sara ay walang iba kundi si Madriaga ang magtatapos ng political career ni BP Sara. Diba? Nako, mga kababayan. Ay, Diyos ko talaga. Sunod, mga kababayan. Dito tayo. Ano yan, Kent? Yung sunod mong topic. Dito tayo sa mga senador. Naku po, eto na. Nakita nyo naman sa ating thumbnail, mga kababayan. Kung sino-sino yung senador dyan. Si Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, si Bong Revilla, Nancy Binay, Chase Escudero, at Grispo. Disclaimer lang, hindi ko pa nalagay dyan si Mark Villar. Mga kababayan, ayon sa balita, sunod na daw kasuhan iyang mga yan. Sunod na daw kakasuhan ng Ombudsman, DOJ at Supreme Court iyang mga yan. Bakit? Ganito yan, mga kababayan. Kasi naaresto na itong mga district engineer, diba? Kung nakita ninyo. Pangalawa, naaresto na itong si Diskaya. Kita nyo si Diskaya, kusang sumuko sa NBI at sabi nga niya, bakit ako ikulong? Biktima lang din naman ako. So paano na mga anak ko? So tanong ni Diskaya, paano daw ang mga anak niya pag nakulong silang mag-asawa? Di sana inisip mo yan, paano din ang buhay ng mga pamilyang namatay nung nabahaan dahil sa ninakawan ninyong project? Diba? Wala kaming pakialam sa mga anak mo. Yeah? Ang paki namin, may paki ka ba sa amin? May paki ka ba sa amin?
Bakit kami magkakaroon ng pake sa mga anak mo kung makulong ka? E di sana inisip mo yan. Diba? Sana inisip mo yan, bago ka gumawa ng katarantaduhan na meron ka palang anak. Ngayon sasabihin mo, paano na mga anak ko? Paano na kapag makulong kami mag-asawa? Eh di sana tinanong mo din yan sa amin. Paano yung mga nabahaan? Ang ganda ng aming sasakyan, ang ganda ng aming bahay. Paano yung mga nasalanta? So ngayon mga kababayan, no? Diyan, mga kababayan, ay nako po. Ito, mga kababayan, iparinig ko lang sa inyo konti, mga kababayan, itong kay Sara Duterte, no, back tayo dito, mga kababayan, kay Sara Duterte. Ito po ito, back tayo kay Sara Duterte. Pakinggan ninyo May bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng vice. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court Hala! ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Hala! Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022. Hala! Na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area na sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatindi siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anya'y 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City na mismo. Kita nyo? May 1 billion siyang dineliver sa Katarungan Village sa Muntinlupa. So, ibig sabihin, yung 1 billion na naiwan sa Malacanang na may 10 duffel bag, konektado. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, wala sa kanila ang nagbulsa sa sako-sakong pera, ninakaw sa krisis ng pandemya. Ang mga tao, pinagkakitaan, pinatay at pinagnakawan. Nakakita ninyo? 1 billion. Ito around the first quarter of February 2020. I was instructed by Sergeant Canlas, a PSG officer whom I came to know in Davao, to pick up a Super Grandia at Jollibee Kamuning, Quezon City and deliver it to a card along Daang Hari, Muntinlupa for a meeting point. I was told to proceed to Katarungan Village nearby. When I handed the key to two men who were inside the black Honda Civic, this delivery was later verified through call from President Duterte himself, who confirmed that the vehicle was received by 2 men whose name I can no longer recall. Ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. Patay. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan na niya, ang mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs
ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang Patay. kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya Hala! na isa sa kasamahan ni Michael Yang. Hala! Na sinabi, kontakin mo si ganito, Hala! tulungang ilabas yan. So, Game definitely, over na! kung salita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs pa rin. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay. Matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na rin naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Hala! Liputan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Patay! Kanya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator Patay! na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni de Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Ayan. Kaya pala mga kababayan, si Madriaga kinanta si Sara. O, alam nyo na kung bakit kinanta si Sara ni Madriaga. Kasi ang mga Pogo Boss, kinasuhan si Madriaga sa utos ni Harry Roque. Ayan. Dahil sa utos ni Harry Roque, nasampahan ng kaso si Madriaga, nakulong. Nung nakulong si Madriaga, ayun, kinanta ang sikreto ni Sara. Ayan na, baka parang magpalit yata si Madriaga at si Sara nito. Dahil pala kay Roque ito, kaya pala si Roque ngayon todo tanggol na naman sa live. Automatic nag-live agad. Ayan, dahil kay Roque, inutusan ang mga Pogo Boss na kasuhan si Madriaga. So ngayon, ikinanta ni Madriaga. O sige pues, kinasuhan niyo ko. Pues, nakulong ako. Pues, ikakanta ko ang leader niyo. Ayun, boom, panis. Boom, boom, panis, panis. Boom, panis. Rumi is back. Tignan mo, Roque. Puro ka talaga kapahamakan ang dinala mo, Roque, sa mga Duterte. Kaya ang mga Duterte nakulong dahil sa'yo. Ayan na, Harry Roque. Yari ka kay Sara. Naku, nandyan pa naman sa dahig. So yun, mga kababayan. Dahil pala kay Harry Roque, inutusan ang mga Pogo Boss na kasuhan si Madriaga para makulong. Ngayon, nabuisit si Madriaga, si Sara diniin. Panis. Boom, boom, panis, panis. Ayan na, mga kababayan. Diyos ko po. Naku po. Hala.